now here in Edia Coffee, the largest coffee chain here in South Korea. So, lahat ng coffee dito na local, itatry natin. So, natry na natin yung Compose Coffee, natry na natin yung Mega Coffee kagabi, and ngayon, Edia Coffee. And para fair, lahat na itatry natin ay Americano. Tapos gagawin natin ng review. So ito, so papakita ko na sa kanya kung anong reaction ko pag ininom ko to. Mas matapang siya kaysa dun sa sa Compose saka sa Mega. But it's your usual Americano. So far this is on my top, Edia, Compose, and then Mega. So, let's try more. Meron pa ng mga, may try natin? Yung Paik, yung Tusam, pa yung mga dito? Yung Holies. Yan yung mga local brand dito sa Korea na mga kape. Try natin lahat yan. So, let's enjoy this. Ayan guys, bakit kami ng Hangyesan Beacon and we just took a Uber, so the Uber will cost you around 5,000 to 6,000 won, and it was advisable na mag-Uber kayo paakyat dahil pwede naman kayo mag-bus, but after the bus stop you will walk for 45 minutes and it's gonna be uphill daw. Kaya one of the guests sa hotel niya-recommend niya na mag-Uber or taxi kami, so nag-Uber na lang kami para mas mabilis mag-hail at ay mag-book pala online. So, mabilis na yung biyahe sabi sa app. Para mga 10 to 15 minutes lang yung biyahe. So, see you up there. Hi guys! We are now here in Hangyesan Beacon. So, ito na yung observatory that you'll be able to see the Busan City. So, although nag-Uber kami, doon lang kami binabasa may parking lot kasi yun na yung dadaanan, para masigip na siya. And hindi na yata umaabot dyan yung mga Uber. Kaya meron pa rin kaming lalakarin na almost 300 meters na uphill. Pero kasi wala naman to, kasi kung hindi kami nag-Uber, kung nag-bus kami, 45 minutes na ahon talaga yung lakad. Lakad yun, hindi yun meters pero nakakahingal. This better be worth it, kasi kahit nag-Uber kami, nakakahingal pa din dahil tinan nyo naman, ayan, 280 meters pa na ganyan ang aming lalakarin. Malapit-lapit na rin, pero kasi pataas grabe, may nakikita kami nag-hike up mula dun sa sa pinakadulong station ng bus. Malamang nabiktima rin yung mga yun ng Naver Maps, kasi sa Naver Maps walang ibang way, lalakarin mo talaga from the last stop ng bus going here or coming here rather. Walang ibang way kundi maglakad. Oh my god, sige guys, akyat muna tayo kasi mas hinihingal ako nagkasalita Sige, balikan ko kayo pag nakakita tayo sa taas. Alright, so andito na tayo sa parang pinaka first observation area, and ang makikita dito is yung bridge na yan. Ang bridge na yan ay ang Gwangan Bridge. Yan yung kulay white. And alam nyo ba guys, itong tower na to, tower yan ng KBS or yung Korean Broadcasting System. Hindi ko alam. Basta KBS nakalagay. Yung parang TV channel nila dito. So, kahit pa tayo. Yung iba nagbababaan na. Siguro, ayaw na magabihan. Grabe, yan pa pala, Ay, dito lang maganda na, Tingnan nyo, wow. Grabe, hindi na justify nung, camera. Yung nakita ko. Nakita namin. Ayun yung, that's the tower. Ay, that's the bridge. Gwangan Bridge. Ayan. Grabe, sobrang unlad ng Busan. Ang daming mga buildings, mga apartment buildings yan Sakto to, pa-sunset na. So makikita natin both
yung may liwanag, saka yung night view niya. So that's gonna be the perfect ending of our Busan trip. Kasi this is the last item in our itinerary, which is supposedly bukas pa dapat. Kaso nga lang, dahil nga hindi nga tayo tumuloy sa Gwangju, ngayon na natin ginawa. Para bukas, chill na lang, tapos kung ano pang makitang pwede puntahan natin. Pero at least itinerary natin, per itinerary, tapos na lahat ang ating dapat puntahan sa Busan. Alright, so tara, akyat. So sunset na. So parang nakaka emotional lang, no, na this is the first sunset of February, and we're here in Busan in South Korea. Actually, pagkakit namin dito, kanina pa kami dito, hindi lang kami nag-vlog kasi gusto lang namin namnamin yung view, itong magandang view, yung sunset, ganyan. Ayan, sobrang palubog na yung araw sa view namin, kasi natatakpan siya ng bundok from our vantage point. And then at the time now, magkukulay orange na yung buong kalangitan, and maya-maya lang didilim na, at yung mga bituin parang mababa na siya sa langit kasi yung baba puro ilaw na yan later on. So nakakatuwa lang dahil we witness the perfect sunset here in Busan on the first day of February. Alright guys, we're done here in Yonggansan. So papaba na tayo. So worth it naman yung papunta dito. Super ganda ng aerial view ng Busan. Napakalaki niya pa ng city, grabe. Parang sabi nga nila, ito na yung pinakamalaki niyang observatory nakita. As in, parang covered yung buong city ng Busan. Alright, so ito na ang challenge, yung pabalik. We'll try if makakabook tayo ng Uber ulit, pababa. Or mag-aano lang tayo, maglalakad going to the bus station. Search ko kasi, walang definite tayo yung bus station, kaya we have to check. Alright guys, so nakapag-book tayo ng Uber. Kung saan tayo binaba kanina, doon din yung pick-up point. Good thing. Buti lang meron nagbaba. Actually, may nauna ako na book. Kaso, 15 minutes away po siya. Tapos, kinancel din niya. And, buti na lang, merong dumating. Tapos, parang nag-rebook sa kanya yung app. Kaya, yan, nakasakay kami. So, sa City Hall tayo bababa para magte-train tayo going to the doon tayo sa BIFF kakain. Alright guys, so our dinner is as you can see, samgyupsal. So pupunta kami dito sa may palengke kanina, yung pinuntahan natin palengke. Tapos yung mga nakita natin samgyupsal, nagpunta tayo. Pumasok tayo sa isa, tapos yan, kakain na tayo. So itong food namin ay set siya for 32,000. Pero wala pang rice yun. So yung rice nila is 1,000 lang. Thank you. Yan, and then, yan. Tapos dito sila magluluto. So, ang dami nilang side dish nila.
for 32,000. Baka pwede, hindi yung noodles, baka pwede mo lang sila maghahalo. Tapos wala guys, may noodles pala. Yung kasama ng noodles. Ramyun. And then may parang may salad. Itong salad din natin tikman natin. Gutom ka na ba? Oo. Okay guys, ito pala. Masarap palang kumain dito kasi sila magluluto para sa'yo. So ayan. Ito yata yung pork ribs. Parang pork, no? Pork ba beef? Pork, no? Ayan. So tinuruan ako ni ate paano. So yung lettuce nila na napakagandang lettuce, ilalagay mo raw itong dahon na to. Si ate ginawa na ko kanina eh. Ayan, lalagay mo dyan. Tapos, lalagay mo daw ng ito parang salad kimchi nila. And then, the pork. Yung pork nila, napakasarap ng pork nila. Yan, lagay mo sa samjang. Sa sauce. Lagay mo dito. Ako gusto ko pa mayroong bawang. May garlic. And then, that's it. Grabe yung flavors. Sumasabog sa bibig ko. And then pair it with beer. Dahil sa sarap ng pagkain dito, sarap siyang i-pair sa beer. Parang gabi-gabi ako nagbe-beer dito sa Busan. Ano lang? Oh my God, guys! That was a nice dinner! So, it cost us 40,500. Kasama na doon yung rice, saka yung beer. Ang sarap! Tapos nakakatawa, sila pa yung magluluto, no? Ng pork mo. Tapos okay din pala yung hindi unli talaga. Kasi you get to control what you eat. Kasi kung ano lang yung hinain sa'yo, yun lang kakainin mo. Unlike pagka buffet, di ba? Walang kontasawa. Pero anyway, so that was a nice dinner. Parang sarap ng pork talaga nila dito sa Korea. Yung pork belly nila, ang sarap-sarap. Tapos ang bait pa ni ate, tinuruan niya kami paano kumain ng samgyeopsal. Yung siya yung gumawa. Tapos yun yung kakainin mo. So, alam niya siguro na hindi naman kami mga mukhang Koreano, di ba? Kaya siya yung gumawa for us. So, it's definitely one of the best meal na nakain namin dito, and one of the best samgyeopsal na kain ko. Kasi yung pork niya kaiba talaga. Anyway, so dahil umin tayong beer, hindi ko alam kung mag-coffee pa tayo. So we wanna try sana Holy's coffee tonight, but we'll see if sipagin tayo lang, no? So papunta na tayo ng BIFF, and then gonna go back to our hotel to wrap up the night. We are back in our hotel, guys. So like what I've said, that was a very, very nice dinner. Ang sarap talaga ng samgyeopsal nila dito sa South Korea, especially dun sa kinainan namin. Anyway, so thank you guys for joining us in this today. So bagamat we didn't pursue the original plan, which is pumunta sa Jeongju, but still we had a little fun today. Nagpunta tayo sa mga museum, nagpunta tayo sa mga park nila. So still fulfilling pa rin tong araw na ito. So like what I've said, yung pinuntahan nating observation kanina, yung napakagandang view ng Busan. Based on our itinerary, that's going to be the last spot that we will visit here in Busan. But we still have 2 days here in Busan, but
tomorrow is Monday, and then we still have Tuesday, whole day of Monday and Tuesday. But those days are dedicated for work na. So magkapakalukal kami dito sa Korea. I'm not sure kung i-vlog ko pa yon because I'm still looking for things to do. Like mag-spa land, magpunta sa grocery, ano pa ba? Magpunta dun sa, marami pang spot dito na pwede natin puntahan based dun sa map. But siguro if vlog natin yun, isang vlog na lang siya, hindi na siya buong araw. Like what I've said. Kasi nga, tomorrow and Tuesday is gonna be dedicated to work. And then on Wednesday, we're gonna transfer back to Seoul. We're gonna spend one night in Seoul. And then on Thursday, we're gonna go back to Manila. Uwi na tayo, guys. That's gonna be the end of our 17-day trip here in South Korea. So, yun na lang muna, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito. Thank you, ha. Nawa, na-enjoy nyo rin yung mga na-enjoy namin ngayong araw na ito. Thank you, guys. So, please do like and subscribe our channel if you haven't so. Please click the bell icon para pag bago kaming upload, kayo ang lagi mo unang makakapanood. Bye, guys!